End Time Prophecy. Sa video na to, bahagya akong ipapakita na ang mundo ay nasa mga huling araw na ayon sa Biblia. Ipapakita ko din kung nasa anong timeline na tayo ngayon at ang Biblia, ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga pangako na siya ay muling magbabalik upang iligtas ang mga nananampalataya sa kanya. Alam nyo ba na mahal ka ng Diyos? Alam nyo ba na kung hindi dahil sa pagmamahal niya, nagunaw na ang mundo? Bakit laging sinasabi ng maraming Kristiyano na tayo ay nasa mga huling araw na? Simulan natin ito sa Hosea 6 verse 1 to 2. Come and let us return unto the Lord, for he had torn and he will heal us, and he had smitten and he will bind us up. After 2 days will he revive us. In the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. In Tagalog, hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa ikatlong araw, tayo'y kanyang ibabangon upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Ang mga verses na ating nabasa ay mga bagay na naganap na, at ito ang susi para malaman natin kung anong timeline na tayo naroroon ngayon sa kasalukuyan, mula sa pagkapako sa krus hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Si Hosea ay isang propeta gaya nila Isaiah na nagpapahayag ng pagdating ng Panginoong Hesukristo, at Daniel na nakahula ng pagpapalit-palit ng liderato sa mundo sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Una ay verse 1. Hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Dito, ipinapakita na ang Israel daw ay idadaan sa matinding kapighatian, ngunit ang Diyos din naman ang magpapagaling. Ang tinutukoy ni Hosea sa talatang ito ay ang panahon na kung saan ang Israel ay nagkawatak-watak. Panahong ang Jerusalem ay nasakop ng mga hindi Hudyo, hanggang sila'y sinakop ng iba't ibang mga lahi na nauna nang pinahayag ng Biblia sa pamamagitan ni Hosea. Zechariah 13 verse 7. Awake, O sword, against my shepherd, the man who is my partner, says the Lord of heaven's armies. Strike down the shepherd, and the sheep will be scattered, and I will turn against the lambs. In Tagalog, Zechariah 13 verse 7. Tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking lingkod. Patayin mo ang pastol upang magkawatak-watak ang mga tupa. Lilipulin ko naman pati ang maliliit. Ang tabak na tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos, yung mismong prophecies na binitawan ng mga prophet, specifically ni Zechariah. Ipinapahiwatig ng verse na ito na darating ang panahon na ang nag-aalaga sa mga tupa ay mamamatay, at magmula dito ay maghihiwa-hiwalay ang mga tupa. Ang tinutukoy dito ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Mateo 26 verse 31. Sinabi ni Jesus sa kanila sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. In here, tinutukoy ni Jesus ang talatang sinambit ni Zechariah sa Zechariah 13 verse 7 na ang pastol ng mga tupa ay mamamatay. At walang duda na si Jesus ang tinutukoy ni Zechariah, sapagkat ito'y inamin ng Panginoong Hesus sa Juan 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Historically speaking, ang Panginoong Hesus nga ay namatay at nagkawatak-watak ang mga apostol, at hindi lamang ito, nagkawatak-watak din ang mga Hudyo, nagpalipat-lipat sa iba't ibang mga bansa.
At ang Israel ay napasa sa iba't ibang lahi at otoridad na nabanggit din ni Propeta Zechariah. Zechariah 13 verse 8. Malilipo lang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain. 1/3 bahagi lamang ang matitira. Ang lahat ng ito ay naganap na at ni-consider na unang araw sa Biblia na tinutukoy sa talatang binasa natin kanina. Ngayon, i-share ko sa inyo yung timelines na dumating sa bansang Israel at sa Jerusalem. Feel free to pause the video to see the timelines. Ang lahat ng nangyari sa timeline na ito ay ang katuparan ng Lucas 21 verse 24. Lucas 21 verse 24. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Basahin natin muli ang talatang binasa natin kanina, ang Hosea 6 verse 1 to 2. Nandito kasi ang susi para malaman natin kung anong timeline na tayo naroroon. Hosea 6 verse 1 to 2. Halik kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon, upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Sa verse na ito ay may 3 timeline. First timeline, magkakawatak-watak ang mga Hudyo at ang Jerusalem ay mapapasa sa kamay ng mga non-Jewish Gentiles to another. Second timeline ay nagpapakita na palalakasin ng Diyos ang mga Jewish at ang Israel. Bubuuhin muli ito ng Diyos bilang isang bansa. Third timeline ay ang Israel daw ay ibabangon ng Diyos upang mabuhay sa kanyang harapan. For me, nakakakilabot kung paanong ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at talagang ang lahat ay nangyayari at mangyayari. Sapagkat sa 2 araw, napalakas nga ng Diyos ang Israel dahil in 1948, Israel indeed becomes a nation again. In 1967, they defeated their enemies and regained Jerusalem. Then all the words of Christ were fulfilled. Kung tayo ay magbibilang ng mga taon at mga pangyayari historically, ganito ang kalalabasan. Ihanda nyo ang inyong mga sarili. Ang lahat ng ito ay magsisimula sa taong namatay ang Panginoong Hesus sa krus. Kung matatandaan, ang crucifixion ni Jesus Christ ay nangyari noong 30 AD at tuluyan ngang nasakop ng Roman Empire ang Jerusalem in 70 AD. Kung magsisimula tayo sa 30 AD, 30 plus 1,000 is equals to 1,030, which is equivalent sa first day or first millennium.
Year 1030 is the mark where the second day started, which is considered as the second day or the second millennium. What happened during the second day? In 1948, the Jews, Israel, becomes a nation again. In 1967, Israel defeated its enemies and regained Jerusalem. Ang tagal, no? Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Regardless kung gaano katagal, basta sinabi niya ito sa kanyang salita, tiyak, ito ang mangyayari. Ang 1948 at 1967 ay pasok sa ikalawang araw na ipinangako ng Diyos na ang Israel ay bubuuhin, patatatagin at palalakasin niyang muli. Hosea 6 verse 1 to 2. Hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Pero wait lang, alam kong ang tanong nyo sa isipan nyo ay paano ko nakuha ang 1,000 years computation na ginawa ko kanina. Yung 30 AD plus 1,000 years and 1,030 plus 1,000 years. Dahil yan sa revelation na ginawa ni Apostle Peter na pinakita sa 2 Peter 3 verse 8. Mga minamahal, huwag niyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. So ang isang araw pala sa mata ng Diyos ay 1,000 taon. Yun pala ang sinasabi ni Peter. 2 Peter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ito na ngayon ang tanong, nasa anong time frame na tayo ngayon? Balik natin ang calculation sa ginawa natin kanina. 30 AD plus 1,000 is equals to year 1,030. 1,030 plus 1,000 is equals to year 2030. Ang simula ng ikatlong araw pala at ang pagtatapos ng ikalawang araw ay magtatapos sa 2030. Paalala lamang, hindi ko sinasabi na magtatapos na ang mundo sa 2030. Pero ayon sa timeline ng Bible, nalalapit na tayo sa ikatlong araw na kung saan ang Diyos ay magpapakita na sa harapan ng Israel at sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Hosea 6 verse 1 to 2. Hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa ikatlong araw, tayo'y kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. Kung tayo ay nalalapit na sa 2030, which is ang ikatlong araw na tinutukoy ng Biblia at hindi pa nangyayari ang iba pang propesiya sa kasalukuyan, nangangahulugan lamang ito na ang Diyos ay talagang Diyos ng pag-ibig dahil super delayed na ang timeline para sa maraming tao. Labis na ang paghihintay ng Diyos. Sagad-sagad na. Take note, hindi pa dumadating yung 7 years tribulation kung saan lilitaw ang Antikristo. Hanggang ngayon, hindi pa din siya lumalabas. Dahil ano? Dahil kanino? Pinipigilan pa ni Jesus. 2 Thessalonians 2 verse 3 to 4. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. 2 Thessalonians 2 verse 6.
Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng taktang panahon. Ito ay dahil hindi ka nais ng Diyos na mapahamak. Siya ay patuloy pa rin naghihintay sa tao upang magbalik loob ito sa Kanya. Juan 3 verse 16 to 17. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Tanggapin mo ang talatang ito at tiyak, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay inibig ng Diyos kahit nung ikaw ay makasalanan pa. Romans 5 verse 8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ang panahon para kausapin at lumapit sa Diyos ay ang ngayon. Ano man ang iyong kalagayan o kasalanan mo, handa ang Diyos na patawarin ka sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Isaiah 1 verse 18. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. At ang Diyos din na ito ang nagsisecure ng ating kaligtasan sa ating hinaharap. Patuloy man tayong nadarapa sa paglalakad sa mundong ito, ang Diyos ay mananatiling tapat. 1 John 2 verse 1 to 2. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Kung siya ay nangakong babalik, siya nga ay muling magbabalik. Maraming salamat sa pakikinig. To God be the glory.